Okay, sir. Nabasa ko ito sa mga post mo recently. Alam naman po natin na sa SMNI ay may programa si former President Rodrigo Duterte. At ang nakaupo ngayon sa Davao City ay ang kanyang anak na si Mayor Baste. Ngayon, may nagtanong nung nakaraang araw na taga Davao din. Pero daw, banat bayan. Yun na lang. Banat bayan. Doon na lang, pag nawala yung gikan sa masa, PRRD, banat bayan. Na kongrisuman at na parang sa pakiwari ko sa iyong post, may epekto ito sa local politics sa Davao City. Ano bang pakiwari mo dito, sir? Ito. Makinig kayo. Local politics sa Davao. Hoy, sino mga epal dyan sa Davao? Alam natin. Ha? Pag sinabing Davao, anong sasabihin ninyo? Duterte, di ba? Davao, Duterte. Tamba, ano? Kalan. Pag-usapan muna natin itong Davao, ha? Yes. Kasi ganito yan, ano? Ako unang-una, nagtataka lang dito kay Miss Margarita ata pangalan yan eh. Anak ng kaibigan ko yan, si Boy, no? Si Boy Nograles. Oh, Nograles. Oh, Mix. Nograles, yung ba? Sabi ni Nuki, Banateros para sa masa. Uy, ayos yan, ayos yan. Ang naalala ko, unang naalala ko, nung nagpapalakas pa sila ng kanilang list, PBA, nagprograma pa yan sa SMNI eh. Tama ba ako? Grabe, no? Nung nagpapalakas pa sila ng kanilang party list, may programa pa sila sa SMNI. Sino? Ito mga Nograles. Ha? Sige, tuloy, Jason sa. Maraming salamat, Feli Valesa Snell sa Stars. Ayan, nasa Facebook siya. Feli Valesa Snell, maraming salamat po. Meron, sir. Kasama siya doon sa naging panandalian. Kasama namin siya sa programang Pinoy Legal Minds with Attorney Mark Tolentino. Yun nga, no? Pangalawa, nagturo pa siya in the same school which is a sister institution of SMNI sa Jose Maria College. Turo pa siya ng sister school ng SMNI. Nagtuturo yan sa College of Law. Kung daw nagkakamali, tama ba ako? Tama. I've read, sir. That is why nasyak ako nung malaman ko na isa siya sa nag-uutos sa National Telecommunication na suspendihin ang permit to operate ng SMNI. So, anong tawag nito? Traidor, hindi. Ngayon, ibig sabihin, napakinabangan niya ang SMNI, ngayon siya pang nagsusulong para soplakin ang SMNI. Ganun kasimple yun. Grabe ang mundo natin, ano? Kaya, kung ang SMNI ay natatraidor noong mga ibang nakinabang, makinig ka po sa akin, BP Sara, with all humility. Ang loyalty sa mga taong ito ay wala sa ibabaw. Ang priority nila, ang nasa ibabaw, pangarap. Basta may pangarap, walang kaibigan, walang loyalty, tablahan. Kung sabagay ako, hindi ako nagtataka sa ganyang pag-uugali, no? Kasi kilala ko yung pamilyang yan eh. Magmula sa lolo, sa tatay, sa mga tiyuhin. Matindi pala yung pamilya nila. Matindi yung pamilya, kilala daw ni Jason. Sa tanong ko, ano ba yung pamilya nila? Parang sinasabi ni Jason sa rito, tanong lang naman. Tama ba ako naintindi, Jason sa? Parang sinasabi mo na lahat sila hindi marunong tumingin sa walang loyalty sa kaibigan. Ganun ba, Jason sa? Hindi ko na expound, no? Pero yung mga nakikinig siguro, lalo na yung mga taga-Davao, would know kung saan klase kung sabihin siya pa, no offense meant, kung saan klase mananap ni, no? So, hindi ko alam, mga Bisaya ata yung sinabi, no? Isa Davao daw kilala yung pag-uugali nila. Yeah, be that as it may,
my inside information is talagang O sabi ni Pinoy News Files, Rep. Mix Nograles, boss po niya si Sandro Marcos. tulugin nila yung istasyon kasi unang-una nandyan si Duterte. Nandiyan si Mayor Digong nagpo-programa. I do not know kung anong consideration, no? Whether it is money, whether the consideration, kasi ang nagbulong sa akin, talagang yan si Congresswoman Kimbo at saka yan si Congresswoman Nograles ang naatasan na anong tawag ito, hanapan ng butas yung franchise ng SMNI. Ayun. Si Nograles at si Kimbo, sila ang ngayon leader na butasan. Ay, ano ba yan? Jason sa mambabatas o mambubutas? Hanapan para i-discredit ang SMNI. Kung totoo yung sinasabi mo, Jason sa, hindi mambabatas yun, mambubutas yun. Baka si kabutas. May mahirap yun. Naku, sila pala ang leader. So, kung susundan ko ang iyong sinasabi, Jason sa, marami tayong aabangan sa dalawang babae na ito. Itong dalawang kongresista na ito. SMNI. That is why in the last hearing, nagsimula na silang questionin yung ibang transfer of shares, no? But I'm sure that sila Rolex would know better what to do, no? Dating mga kasamahan, no? Dating mga miyembro ng ano yan, ng franchise legal, anong tawag ito? Legislative Franchise Committee dyan sa mababang kapulungan. Ngayon, wala naman kasi ang ano dyan, yung iba, nagbuwa 1+1 no? Na kasi never nanalo ang mga Nograles sa Davao magmula sa kay Boy hanggang sa kung sino pang ano. The only redeeming factor nga na nakabalik sila sa politika is yung winapoint, no? Except for being a congressman dahil anong tawag nito. Pero tandaan mo, yung first district dyan sa Matina area, pag naglagay ng kandidatong malakas dyan ang grupo nila Duterte, hindi kahit kailan, kaya nilagay na lang nila, tagtayo na lang sila ng district. Yeah. Okay, sa madaling salita, doon sa distrito nito sila Nograles, sa aking pagkakaunawa, pag naglagay ng malakas dyan, ang Duterte, hindi siya naman nanalo. Kaya sila makabalik, dahil sa party list. So in short, dapat ay parang dapat nagpapasalamat sa Duterte. Pero baligtad ang nangyayari. O tuloy. Dahil wala nang paglalagyan eh. Dahil takot sila na pag tumakbo sila uli, wala na talagang mananalong Nograles. No? Yan. Sa Davao daw yan. Kung may tumakbo ulit, wala nang mananalong Nograles. Maraming salamat, Biana Faye Varga sa Stars. Hindi. Baka kaya gusto talagang ipitin ng Duterte. Dahil siyempre, matinding kalaban. Pag nakakalaban mo Duterte, ano na? Party Ang laking tuwa nga nung malaman ko na para wala ng gulo, wala ng political animosity, in-accommodate ni Mayor Digong si Carlo doon sa cabinet secretary, pagkatapos in-appoint sa civil service. Isipin mo, in-accommodate pa ni PRR dito mga ito, yung mag-anak, para wala nang ano, di ba? Alam nyo na, para wala nang pagtatalo pa. Yun po ang ano eh. Diyan mo makikita ang pagiging totoong tao, ang strong character ng isang tao, na personality of a person, pagdating dyan sa mga yung loyalty. Hindi naman po sinasabi na oo ka lang ng oo sa isang tao, kahit mali or illegal na. Pero sa kaso dito, wala naman. Bakit iipitin?
ng SMNI dahil sa Duterte. Obviously, yan po ang pinupunto ni Jason sa. Kumbaga, murag di naman uso siguro kapingali karon ng utang kabubuton sa mga bagong tubo at no? Ambot lang ka, sir. Oo. Kabaw ba sila? Kasi kung tutusin mo, anong tawag nito? At least ako, I was shocked, no? To find out that Mix was in the front and center of this demolition campaign, no? Ako, I would call it a demolition campaign. Grabe. Well, anyway, ganyan na yan. Wala na tayong magagawa dyan, Jason. Magpapasko pero ganyan ang pag-uugali nila. The next performance will start momentarily.